Diri po, ungit si Jonas ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. At siya ay lumusok sa Jope at nasumpong nakasumpong ng sasakayan na patungo sa Tarsis. Sa gayoy, nagbayad siya ng upa niyaon at siya ay lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Actually, gusto ko pong basahin itong buong Book of Jonas, pero ito po ay mahaba and pag-try ko po basahin ito hanggang sa hating gabi, hindi ko po kaya. Kaya verse 1 to verse 3 lang po yung binasa ko po. Good morning po ulit sa mga kapatiran. Ako po ay ngayon nabiyayaan na naging speaker sa harapan po ninyo. Actually, as you know me po, wala naman akong bagay na preacher na bagay. And hindi din po ako na gaano ka-preacher. Pero this time po, nabiyayaan po ako na kasama ni Pastor Nam. Umattend po kami sa CLF sa USA. Kaya ito ay talagang biyaya. Kaya sa pamamagitan po ng ganitong oras, pwede po ako ay mabahagi ng yung mga naranasan ko nung pumunta po kami sa USA. Actually, kagabi po, hindi po ako natulog maayos dahil ngayon araw ay ako daw ay mag-speaker. Kaya hanggang ngayon, actually hindi ko alam kung paano ba papalipasin itong oras. Since si Pastor Nam po ay ngayon nasa Cambodia po siya kasi sa Cambodia magkakaroon po ng World Camp kasama po ni Pastor Oksu Park from Monday to Wednesday next week. Kaya si Pastor po ay ngayon nasa Cambodia. Kaya nabiyayaan po ako ngayon araw. Hanggang kaya ko po, gusto ko pong i-try na dalhin ko po kayo sa USA. Kahit na nandito po kayo, pero try ko po na kayo ay dalhin sa USA. Anyway, sa loob ng iglesia po natin, marami pong mga bagay na pwedeng matutunan. And sa pamamagitan po ng itong iglesia po natin, marami din mga biyaya ay we can taste. And also, we can receive a lot of blessing from our church. I remember po, when I was young, still I'm young, pero when I was young pa po, yung buhay ko po ay talagang miserable. Kasi, actually, I came from a broken family. Nung isang araw, when I was 15 years old, I went to school. Pero, nagulat po ako kasi yung nanay ko po ay tumakas sa bahay namin. Hindi lang yung isang araw o dalawang araw, yung nanay ko ay talagang sawang-sawa na siguro dahil sa ugali ng tatay ko. Kaya yung nanay ko ay umalis and hindi siya nakabalik hanggang ngayon. Kaya at that time, inisip ko po na bakit ang buhay ko ay ganito. And
at that time, ako po ay naranasan ko po na maraming mga kahirapan. And then, sobrang kami po ay mahirap at that time dahil nawala yung nanay, and dahil doon, yung family po namin ay talagang broken family na. So at that time, ako po ay araw-araw sinisisi po ako ng Diyos. Bakit ang Panginoon, kayo po ay pinayagan ng ganitong sitwasyon sa buhay ko? And then dahil doon, wala natin po kaming bahay, wala kaming lipatan, kaya talagang kami po ay at that time sobrang mahirap. Pero at that time, we were able to meet our church and we received salvation. And dahil doon, we start parang another buhay. And then, dahil sa iglesia, yung family po namin ay pumangon ulit. And nakakonect po sa church. And tuloy-tuloy, kami po ay magkaroon ng ganitong relationship between in our church, in our family. Kaya nung inisip ko po ng mga ganitong bagay, talagang ang Diyos po ay sumasa akin. Hindi pala Diyos ay parang hayain lang itong family namin, tapos yung sa puso ko, tapos sa buhay ko. Anyway, actually, ang mindset ko din po ay sobrang makipot at saka sobrang masikip. Before I know about our church, yung mindset ko po ay talagang makipot at saka masikip. Very selfish ako, and ang focus ko po ay puro ako lang. Pero sa loob ng iglesia, marami po ay natutunan. Kaya kahit papano, sa pamagitan po ng biyaya ng itong iglesia po natin, actually, buhay ko at saka family namin ay napaka-blessed. And then, hindi lang yung blessing ay tumating sa buhay ko, kundi marami din mga iba-ibang uri ng pagkakataon din po ay tumating sa buhay ko. Like, pagkakaroon ng ganitong sariling business, hindi lang yung business, itong pamilya ko, tapos yung mga nasa akin ay hindi po ayon sa ang aking sariling kakayahan, kundi ayon sa gabay ng lingkod at iglesia po natin. So, ngayon araw din, ako ay humarap po sa inyo and nakaroon po ng ganitong chance na ibahagi ng aking puso at ang aking paranasan. First of all, I'm very appreciate to God, of course. And pangalawa, sa inyo po lahat, kasi kahit ganito po ako, pero kayo po ay ayon sa gabay ng iglesia din. Kahit ayaw nyo man, kahit gusto nyo man, wala po kayo magawa, kailangan po kayo makinig. Kaya pangalawa, sa inyo po lahat, sobrang ako po ay magpapasalamat sa inyo. Actually, hindi ko po alam kung paano po ba ako ay ubusin itong oras ko. Actually, sa utak ko po ngayon ay hanggang ngayon, blanco pa rin. Hindi ko alam kung paano po ako ay ubusin itong oras. Anyway, meron po akong prepare ng konting picture. Kung ako ay puro salita lang, mamaya matutulog po kayo lahat
Kaya meron po akong inihanda po ng mga ilang picture para dalhin ko po kayo sa USA. At least hindi po kayo nakasama, pero ngayon, pwede na sabihin na, yung CRF na yon, nandun din ako. Pwede din sabihin. Actually, nung 1 month ago, ako po ay MC, pero si Pastor ay nasa tabi ko. And then bigla lang tinanong po ni Pastor, sa April, meron tayong CRF sa USA. Sama tayo, sabi ni Pastor po sa akin. Dalawang isip po ako eh. Kasi syempre, kapag punta po sa USA, una-una, kailangan po ng pera. Hindi po yung konting pera, kailangan po medyo malaking pera. Kaya may dalawang isip po ako eh. Yung una, syempre pera, and then paano yung time ko kasi araw-araw, sobrang busy po ako. And paano yun? Pag ako ay umalis, paano yun? Yung pangalawa, at that time, yung asawa ko po ay nagtisot at that time dahil po sa akin. Kaya si asawa ko ay hindi pa rin umaten sa church. And kung sasabihin ko kay asawa ko na sabay tayo sa USA, sigurado siya ay tatanggihan. Kaya meron po akong dalawang isip. Una-una, pera. Pangalawa, asawa ko. Maraming mga Thailand. Kaya hindi po ako umuo agad nung tinanong ni Pastor na punta tayo sa USA para sali tayo sa CRF. Una, hindi pa ako umuo agad, pero si Pastor ay tuloy-tuloy, pinakita niya po sa akin yung mga program. Kaya, kahit ano naman mangyayari, umuoo po ako kay Pastor. Sige po, Pastor. Punta po ako. Kasama po ni Phoebe. Pero after that, hindi pa rin ako po ay parang nakatatak ng puso. Dalawa pa rin yung isip. Saan ba ako kukunin pera? Paano ba ako ay convince itong asawa ko? Pero umuo po ako eh, di ba? And then, parang mahirap sabihin ulit kay Pastor na, Pastor, wag na lang po, next time na lang ako siguro. Kasi ngayon, this is not a right time. Pero hindi po sinabi kay Pastor. Umuo po ako, and I was thinking that na kung paano ako ay mag-convince itong asawa ko na pupunta sa USA para sumali sa CLF. Kaya talagang at that time, mabigat po yung puso ko. And gusto ko pong i-try. Ako ay lumambing kay asawa ko. Kahit hindi ako ay cute, kahit itsura ko ay nakadiri, pero try ko talaga na convince yung asawa ko. Pinapa-cute ako sa kanya. And then, basta, at that time, I did my best para kahikatin ko itong puso ng asawa ko. Kaya ang ginawa ko po ay wala po akong sinabi kay asawa ko na punta tayo sa USA. Ang ginawa ko po ay pumili muna ako ng ticket sa kanya, and palapit na yung araw, and then doon ako sinabi, mayroon akong ticket na going to USA. Punta tayo, sabi ko. Siyempre, una,
hindi ko po sinabi, sabay sila pastor namin sa Monim. Sinabi ko, may bili na akong ticket. Bahala ka na. Kung hindi ka na kasama, sayang yung pera natin. Sinabi ko po sa kanya. Una, ang sabi niya po sa akin, bahala ka na, pera mo yun eh, sabi niya sa akin. Kaya doon, actually, kinakabahan po ako eh. Actually, hindi lang yung piso o 10 peso, hindi ganun yung ticket. Kaya, kahit ganun, I try my best. Pinapakyut ako sa kanya, tuloy-tuloy. And then, lumambing ako sa kanya. Finally, siya po ay pumayag na. Sige, sabay ako. Doon, actually, parang ang pakiramdam ko po ay sobrang masaya. Kasi yung una, hindi ko alam talaga kung paano lalambutin itong puso ng asawa ko. Pero, ang ginawa ko ay wala iba eh. Pinapakyut, pero hindi lusot. And then, kahit anong ginawa, hindi talaga lusot. Pero ang ginawa po namin ay araw-araw, actually, maaga po kami umalis sa bahay, 5:30 ng umaga. Kasi sila, Hyanggi, yung dalawang anak ko ay, maaga po sila yung pasok nila. Kaya 5:30 kami po ay umalis araw-araw. And then habang kami po ay bumibiyahe, kami tatlo ay laging narangin sa Diyos. And then, ang panarangin ko po ay, siyempre, about asawa ko and maraming ibang bagay. Wala pong kami ibang ginawa, kundi mananangin lang. Pero finally, yung asawa ko po ay pumayag na and kami po ay nakarating sa USA. Please open po ng PowerPoint. Yan. Nakarating na po kami sa Houston kasi this time, ang venue po ng CRF ay Houston. So ito po ay venue namin ng CLF. 1,300 na CRF pastor po. CRF pastor ay kasama. And then, yung schedule po namin ay umaga, gising, and breakfast. And then, sumali kami sa CLF, yung program. And after lunch, meron konting program. And sa evening session also, meron din program with Pastor Okso Park. Anyway, nakarating po kami sa Houston. And then itong venue din ay sa totoo lang, the starting time of CLF is April 2. Pero 1 week ago pa din, kahit na isang linggo na lang natira, pero wala pa pong venue na nakatatak. Meron naman, pero yung venue po ay sobrang mahal. And yung venue po ay basta hindi sapat para sa ang ating CRF program. So, sila daw ay sobrang worry kasi yung venue ay kahit isang linggo na lang natira yung program nila pero hindi pa nakatatak. Pero isang pastor, hindi yung pastor natin, pastor from outside, when he heard about our program, which is CRF, and nakaroon ng open heart, and then he provide na yung ang kanyang buong building, pastor siya,
meron siyang sariling building. Kaya yung sariling buong building niya ay pinayagan na magamit para sa ang ating program. And then also, itong venue din, sa pamagitan niya, nakaroon ng balibagong kontrata. So, when we arrive this place, ang feeling namin, sobrang maganda actually yung venue. And then, yun nga, marami po din ay umattend. And dahil po sa itong program din, marami din mga pastor ay actually, sobrang sila ay tuwan-tuwa. And marami din ay naligtas. Next. Next po. Yan. Umalabo. Yan, venue po yon, venue sa unang araw. And then, kilala nyo din si Sir Misor? Teacher Misor? Yeah, actually, siya ay may asawa na ngayon. Naging pastor din yung asawa niya. Kaya si Teacher Misor din ay naging samunim ngayon. So, nung pumunta kami doon, unang araw, na-meet po namin mga iba-iba, mga kapatiran, mga ibang pastor galing sa iba-ibang lugar. And masaya po kami, basta. Yan. Yung sa baba, yung dalawang picture po, yun po yung hotel namin. Kinabukasan ng umaga, while we are waiting bus, pinicturean kami ni dalawa. Next. After 3 days of program in Houston, which is our CLF, actually, lumipat po kami sa LA, from Houston to Los Angeles. Ito po ay talagang isa sa malaking challenge sa aming dalawa. Actually, hindi lang sa aming dalawa, yung mga iba din. Kasi itong CLF po namin, from Philippines, kami po mag-asawa, tapos si Pastor na mag-asawa, tsaka si Pastor Chet. Kilala niyo ba si Pastor Chet Santiago? Si Pastor Chet po din ay sumama sa amin. And after our CLF program in Houston, kailangan po namin pumunta sa Los Angeles. From Houston to Los Angeles, malayo po yun, malayo. Sila pastor, siyempre, sila po ay sumakay sa aeroplano and nauna na po sila going to Los Angeles. Kasi si Pastor Nam po ay naging speaker po sa LA Church para another CLF. And then, kami po ay hindi kami sumakay ng aeroplano. Sumakay po kami ng bus. From Houston to LA, by bus, 26 hours po ay kailangan. Kaya, for the first time in my life, I experienced na 26 hour ay sumakay sa bus. Kaya, siyempre una, ang puso ko ay mayroon expectation. From Houston to Los Angeles, by the bus, mukhang masarap yun . Pero, 1 oras, 2 oras, 5 hours, 10 hours, walang katapusan. Tuloy-tuloy. Tapos, sobrang layo. Sobrang sakit yung likod ko. Sobrang sakit yung katawan ko. Una-una, syempre, masaya. 26 hours. Kaya naman. Bakit hindi? Pero grabe, sobrang hirap po pala yun. Walang katapusan . Kahit ilang tulog, hindi pa rin. Kahit anong ginawa, talaga haba pala yung oras na 26 hours. Habang kami po ay pumupunta sa Los Angeles,
Meron snow snow. Yung at that time, di ba, April yon, first week of April. Pero meron snow. Kaya nagulat po kami. Marami kasi mga state ay tumataan kaya yan, nakita na po namin snow. Yan, di ba yung itsura namin, walang ligo, tapos pagod-pagod sa biyahe, halata, di ba po? Pero nakita namin snow, talon-talon po kami doon. Kasi matagal na kami hindi nakita snow Kaya ito din, syempre, new experience. Kasi dati, I tried to ride the bus from Manila to Naga. 저기 뭐지? 솔소곤. hindi po umabot 20 hours Pero, yun nga, 26 hours. We ride the bus and then isa sa experience na hindi talaga pwede kalimutan. Anyway, kahit kanon, mukhang walang kaming ligo, wala nang tulog, kulang sa pakain. Kahit kanon, masaya po kami. Yung kinabukasan, yung asawa ko ay nakasakit na Kasi mahaba yung biyahe, malamig. Pero masaya po kami. Next po. After 26 hours, finally, tumating po kami sa LA Church. Yung nasa kaliwa, yun po ay LA Church. Kasi yung LA Church po ay actually kakabili lang yung lote at saka yung building. Yung church po ay actually 2 years ago pa lang sila ay bumili ng ganitong church. Siguro pwede po yata patayin yung ilaw. Yan. Malinaw po ba? Yes. Pwede po kayo matulog. Yan. Yung LA Church po ay 2 years ago, sila po ay bumili ng ganitong church. Nung pumunta po kami sa LA Church, sobra pong maganda actually. Nakalimutan ko kung magkano yung binili nila. Anyway, nung dumating po kami sa church na yon, we feel very comfortable and then sobra pong maganda yung church po nila. And then sa pamamagitan ng itong church po nila, marami pong mga kapatiran ay actually magtitipon. Meron din Chinese brothers and sisters, and meron din Korean brothers and sisters, meron din mga Spanish brothers and sisters. So, yung church po nila LA ngayon ay isang church na sobrang parang malakas ng church kasi marami pong kapatiran Chinese brothers and sisters, Spanish brothers and sisters, Korean brothers and sisters. Kaya every time na meron malaking gawain sa church nila, sila ay maging isa sila lahat. Walang absent, walang excuse. Lahat sila ay talagang full blush ang puso nila. Buong puso nila ay ilalagay sa mga gawain nila. Kaya mga gawain nila ay laging sagana, and then maraming mga kaluluwa ay maliligtas dahil sa yung kapatiran po nila ay laging ready to fight, parang ganun. Laging ready to handa patating sa mga ganitong malaking gawain sa loob ng iglesia nila. Kaya nakita ko po yung sa mga puso ng kapatiran nila din, sobrang sila ay aggressive aggressive. Kung merong gawain, kahit sino, gusto nila laging mauna, and laging gusto nila
tumulong and basta laging nandun yung mga kapatiran. Kaya yung church po ay mailakas. Kaya meron din yung magandang lupa, meron din sila ay magandang iglesia. Next. This is actually, this picture po ay yan, in front of the LA Church. Pero this time, meron din po akong na-receive ng isang malaking biyaya po ay actually, siya po ay isa sa sikat ng elder sa church natin. Ang pangalan niya po ay Elder Wang. Narinig niyo po ba about kay Elder Wang? Siya po ay Chinese elder. And then, meron siyang Yakult factory. Are you aware? Yeah, narinig niyo po ba? Siya ay actually isa sa mayaman ng elder sa ating church. And also, he have very big company in China, which is Yakult factory. Yung Yakult niya ay buong China ay actually occupied. And siya po ay actually maraming kakayahan eh. Yan, explain ko po sa inyo. Actually, the last day of CLF in Houston, biglang si Pastor Nam po ay tumawag po sa akin. And then, sabi niya sa akin, papakilala ko kayo si Elder Wang. Di ba kilala mo yan? Narinig mo yan si Elder Wang? Para sa'yo, he can give time. So, kayo dalawa, mag-usap muna kayo. And then, si Pastor Nam po ay pinakilala sa akin, ito si Elder Wang. He cannot speak English, actually. So, meron pa rin yung isang translator ay kasama. And then, nakaroon kami ng fellowship with Elder Wang. Kasi si Elder Wang, siya ay actually talagang isang elder na kahanga-hanga eh siya. Dahil siya ay meron siyang una na maliit na Yakult factory. Maliit po yun eh. Yung una siya ay nagumpisa ng itong Yakult factory. Maliit lang po yun, maliit lang. Sobrang maliit. Pinakita niya po sa akin yung picture. And then, siya ay nagpatotoo po sa akin kung paano siya ay naging elder and kung paano siya ay laging isang tao na takilang na tao sa China. Actually, he is one of very effective persons sa China eh. He explained to me and then siya ay nagpatotoo po sa akin. And then sabi niya, sobrang maliit daw yung factory niya, yung una. Marami ding problema, marami din mga pagsubok, marami din mga iba-ibang uri ng difficulties. Kaya siya din, maraming beses, he wants to give up and he wants to quit ang kanyang business, which is Yakult factory. Pero sa pamamagitan ng ginagabayan ng iglesia, yung kumpanya niya ay konti-konti lumalago. Actually, ngayon, meron siyang 3 factory, tapos mga more than 1,000 trabador ay kasama ang kanyang kumpanya. And then, ang sabi niya po sa akin, sa ating church din, di ba? Marami din pong businessmen, actually. Sabi niya po sa akin, itong business ay parang marathon daw eh, marathon. Do you know marathon? Marathon? Yeah. Sabi niya, business ay katulad ng marathon. Sa China daw, di ba po China ay isang bansa na sobrang malaking bansa. Marami din daw na iba-ibang uri ng businessmen and iba-ibang uri ng business. Pero marami daw ay pumaksak ang kanilang kumpanya, ang kanilang business. Dahil
sa kaisipan ng tao. Meron daw siyang maraming kakilala na bumagsak dahil actually meron daw siyang isang kilala. Yung kakilala niya, maganda pa rin yung business niya. Marami din pa rin kumita ng pera, marami pa rin na tao, marami pa rin siya ay kumita ng pera, yung kakilala niya. Okay naman yung kumpanya pero siya ay isang araw, biglang baksak ang kanyang buhay. The reason why, okay pa naman yung kumpanya, pero biglang meron daw pumasok yung isang kaisipan. Yung kumpanya namin ay ngayon, medyo okay na. Pero bandang huli, itong kumpanya ay baka mahirapan yun. And baka itong kumpanya ko ay pumaksak. Pero okay naman, okay pa naman yung kumpanya niya. Pero itong kaisipan ay pumasok sa kanya. Kaya itong businessman daw ay, yun nga, ayon sa kaisipan niya, pumaksak na daw talaga ang kanyang kumpanya. Kaya siya ay lumapit kay elder. Ano ba akong pwedeng gawin? Kaya itong elder, ang ginawa niya ay walang ibang ginawa, kundi nangaral ebanghelyo. Kaya siya ay naligtas. Actually, maraming mga businessmen daw ay naliligtas dahil itong elder na pinapang-aaral. Kaya ang sabi niya po sa akin, isa lang po yung sinabi niya sa akin Actually, marami pong akong nagtanong sa kanya, ano ba ang key? Diba kayo ay, you have a very big company and then you are already successful na tao. Paano ba kayo ay naging kanyan? Tinanong ko din. Tapos marami din mga tao din ay tinanong din sa kanya Then nagulat ako yung sagot niya po ay ganito lang. Wala na iba. Sabi niya po sa akin, wala akong ibang ginawa, kundi nangaral lang, sabi niya sa akin. Nangaral ebanghelyo lang. Kung meron akong pakakatahon na pang-aaral, wala akong ibang ginawa, kundi mangaral ng ebanghelyo sa mga tao. Tapos, kung meron ganitong malaking gawain, wala akong ginawa. Sumabay lang ako. Kaya every time na meron malaking gawain si Pastor Park, itong si Elder Wang ay lagi kasama Yun daw yung sikreto niya. Wala akong ginawa. Ang ginawa ko ay pangaral ng ebanghelyo and kanitong gawain, sumama ako kay Pastor Park and kung ano yung sinabi ni Pastor Park, yun, natutunan ko and pina-apply ko sa kumpanya ko. Yun ang sinabi niya po sa akin. Kaya sabi niya sa akin, ikaw din, sabi niya sa akin, ikaw din, kung gusto mo maging successful na tao, wala na ibang sikreto, kundi mangaral ka lang, sabi niya po sa akin. Parang ang dali-dali naman yung sagot niya, di ba po? Sabi niya sa akin, mangaral ka lang. Yan ang key, sabi niya. Kung ganun, sigurado, ikaw din ay magtatagumpay. Yan po yung sabi niya sa akin. Kaya, habang ako po ay nagpe-fellowship with itong elder, yung puso ko po ay sobrang mainit. Lahat ng sikreto na pagiging successful ay wala iba, kundi mangaral ng ebanghelyo pa lang. Nung narinig ko po, ako sobrang, actually, uminit talaga yung puso ko. And then, lumipat po kami sa Los Angeles. And then, patating po kami sa LA Church. Siya ay kasama sa hotel namin Kaya araw-araw nakikita po kami, araw-araw kami ay nakiusap, nag-fellowship. Pero ang nakita ko po, siya ay wala talaga ibang ginawa Puro, he is trying to preach the gospel to the other. Kung meron siyang oras, wala po siyang ibang ginawa, kundi mangaral lang. Open the Zoom,
And then through the Zoom, mangaral. And then meron siya ay appointment. Yung appointment, during his appointment, wala pang ginawa, kundi mangaral ng mangaral. Kaya nung nakita ko po siya, talaga siya, ibang klaseng elder sabi ko. Hindi po akong ganyan, sa totoo lang. Kung meron akong chance na mangaral ng Ebanghelyo, tumakbo ako Pero itong si elder, basta kahit na walang chance, pero he always trying to make chance to preach the gospel. Kaya nung nakita ko po na talaga itong elder ay iba sa iba. Kaya actually he invite me his factory. So ngayon, meron kami parang conversation about kung kailan kami ay pwede pumunta sa kanya. Kasi gusto niya din talagang ipakita na ang kanyang sistema nila. Do you know Samsung? Of course, Samsung and Huawei. Huawei is one of very big company in China. Itong Samsung and Huawei, tapos yung mga malaking kumpanya, they are always approach to itong elder para gusto nila din matuto na ang kanyang sistema. Kasi yung sistema, itong elder, yung sistema niya ay talagang iba daw iba. Kaya sabi ng elder sa akin, when you come to me, I can teach you about our system. Yung sistema daw ay wala din ibang sekreto, kundi kung ano daw yung natutunan sa church, yan pa rin apply sa ang kanyang kumpanya. Pero ngayon talaga, yung kumpanya ay talagang malaki. Hindi lang yung malaki, talagang great na and great. Anyway, this time, I have also another opportunity to have a fellowship with this elder. And through this elder, also I learned a lot actually. I learned a lot. And then, kung ano yung puso na meron, yun din. Through his testimony, I was able to also learn. Yung ganitong pagtuturo ay actually hindi din pwede na bumili kahit na maraming pera. Yung ganitong pag-experience niya, tapos yung ganitong pagturo niya ay actually hindi pwede talaga bumili. Pero yun nga, sa pamamagitan po ng ganitong gabay ng iglesia, natutunan din po ako ng maraming ganitong iba-ibang bagay from other. Next po. Next. Yan. Yun naman po, di ba si Pastor Nam was actually speaker in LA Church na CLF, pero that week, Sunday service, we attend other church. So we went to San Diego. Have you heard about the San Diego place? Yeah, one of very beautiful place in USA. San Diego is near in LA Church actually. From LA Church, around 2 hours. Kasi di ba, 26 hours, sumakay ako ng bus. 2 hours ay parang dyan lang Kaya 2 hours, lumipat po kami sa San Diego. And then doon, nakaroon po kami ng Sunday service. Si Pastor ay speaker. Itong San Diego Church ay actually, bagong church pa lang. Next po, next picture, please. Yes. Actually, bagong church lang ito, bagong church lang. Hindi ko alam kung malinaw po ba ito. Di ba, yung katabi ni Pastor Nam, nakita niyo po ba, yung brother? Sa pamagitan niya, itong San Diego Church ay nagumpisa actually. He is American. And before he was involved isa sa gangster, and then he was pusher. So, actually, maraming siya ay experience, of course.
Pero dahil sa itong gangster, maraming beses siya ay munting na siya namatay. And then especially, he stopped his group, one of gangster group. He wants to quit ang kanyang ginawa, and siya ay lumabas sa kanyang grupo. And then, pag kanyan, karamihan daw ay mamatay actually. Papatayin daw yan yung ganyan tao. Pero siya ay siguro, grace of God, hindi siya namatay. And siya ay, actually, siya ay nauuhaw sa mga ganitong salita. Kaya maraming klaseng church daw ay siya ay pumupunta. And then isang araw, siya daw ay pumunta sa isang church. And then, siya ay nakaupo. And then, meron isang pastor ay biglang lumitaw. And then, yung pastor ay, ganito daw yung sinabi daw. Pagkatayo ng pastor, sabi ng pastor nila, ganito daw yung sinabi. Kung gusto nyo, bless of God, you should give a lot of money to God. Yan daw yung sinabi ng pastor. And then sabi niya, yung pastor daw, sabi niya, if you want to receive a lot of blessing and grace, also, you should do tithes. You give a lot of money. Ganito daw yung sinabi ng pastor. Kaya, itong brother ay nadismaya. Anong klaseng church ito? Yung pastor ay nakatayo, diretso ang sinabi niya ay, pera? Puro pera-pera ito Kaya yung brother ay nadismaya. And then, umalis yung church na yon. And then, yung brother ay gustong tuloy-tuloy na makahanap ng tunay na iglesia. And then, siya ay kumontak sa Ere Church. Yung Ere Church, sumagot daw si Pastor John Choi. Have you heard about Pastor John Choi? About Scorpion? Yeah. So si Pastor John Choi ay diretso tumakbo agad kay itong brother. And then siya ay nangaral. And then itong brother ay naligtas. And then doon siya ay nabukas ang kanyang puso sa ating iglesia. And then through him, actually, nakaroon ng iglesia sa San Diego. So while Pastor Nam ay preaching, nakita ko yung mga kapatiran doon sa San Diego ay sobrang masaya sila Kasi kumbaga sila ay baby pa lang, di ba po? Kasi kakariktas lang, tapos kakaumpisa pa lang yung church nila. Pero habang sila ay nakikinig ng mensahe ni Pastor, lahat sila ay sobrang tuwan-tuwa. And sila ay talagang masaya And then, yun, kasi actually, yung sa San Diego ay marami din yung Spanish. Kaya itong si brother ay magaling din siya mag-Spanish. Kaya every Sunday, he is the one who translate for Sunday service, English to Spanish. Nung pumunta kami sa San Diego Church, actually, we feel that talagang itong ebanghelyo ay kahanga-hanga. Yung tao po ay actually malapit sa kamatayan dahil sa mga iba-ibang situation. Pero itong isang binhi ng ebanghelyo ay tumating ang kanyang puso. And then itong binhi ay nakaroon ng bunga. Kaya nakaroon din yung iglesia. And then itong iglesia ay nakita namin talaga tuloy-tuloy, lumalago. And yung mga kapatiran din ay lumalago. And yung mga kapatiran din doon ay, sila ay talagang, ano po tawag yun? Sila ay laging parang handa na tumanggap ng itong salita. Kaya nung nakita po namin din yung ganyan bagay, kasi akala ko, mga Amerikano ay mayayabang. Sorry to say.
Kasi sila matangkat, matangos din yung ilong nila. Kaya feeling ko, yung mga Amerikano ay mataas ang puso, mayayabang, and then when they see the mga ibang lahi, like black people, or like kayo Manggi, like me, like you, akala ko po, sila ay parang iniignore palagi. Pero yung mga Amerikano ay, yung mga tao na tumanggap ng Ebanghelyo, hindi po ganun. Sila ay very humble, and then gustong-gusto na parinig, makikinig ng itong salita ng Diyos, and then meron silang galang sa lingkod ng Diyos. Kaya nung nakita ko pong ganyan, talagang itong Ebanghelyo ay pag pumasok, and then yung mga tao ay talagang nagbabago. Kaya itong San Diego Church din, sa pamagitan ng itong brother na dati gangster, pero itong church ay konti-konti lumalago. Next. Yan, si Pastor Chan Choi. Siya po ay actually mag-lead ng itong San Diego Church. Next. Ayan, after Sunday service, siyempre libot po kami doon. Maganda pala yon, yung sa area nila, sobrang maganda. Maraming mga tourist spot. Kaya after Sunday service, libot po kami doon. Next. Next po. Yan, after that, dinner time, the brother na yung sinabi ko po sa inyo, dating gangster siya, he invite us to have a dinner. Kaya habang kami ay magdi-dinner sa kanya, nakaroon din fellowship. Nakita namin, siya po ay sobrang, very, every time na si Pastor Nam po ay magsasalita, itong brother ay carefully, he tried to listen very carefully. Lahat ng sinabi ni Pastor, lahat ay tumatanggap, ganun. Kaya habang kami ay nagpa-fellowship, talaga kami po ay lahat ay sobrang masaya dahil talagang itong salita ay pumasok sa kanya, and then sa pamamagitan ng itong salita, siya ay naging ibang buhay, and then sa pamamagitan ng itong kaligtasan niya, yung paligid, yung mga tao na nasa paligid niya ay naliligtas. Kaya yung ganitong bagay, habang kami ay nakita ng ganitong bagay, itong Ebanghelyo pala ay sobrang may kapangyarihan. Kahit sino pala pwede maligtas. Kahit matangkat, kahit matangos yung ilong, kahit dati ay involved sa gangster, kahit droga man, kahit sino man, basta itong Ebanghelyo ay pumasok, Ebanghelyo ay magiging bunga sa kanila, and yung Ebanghelyo ay kumikilos sa buhay nila. Kaya nung nakita namin na ganitong puntos, sobrang kami po ay actually masaya at nagpapasalamat sa Diyos. Next po. Yan. Before po kami ay umalis, we take a picture, and we said to this brother, next time punta kayo sa Pilipinas. Sabi niya pupunta daw, pero hindi namin alam kung kailan pupunta. Anyway, we have a very great time at that time. Next po. The last day, actually sikreto po ito the last day of before we go home, pumunta po kami sa Universe Studio. Ito, sana kung may chance din po kayo, punta po kayo sa Universe Studio. Maganda yan Next po. Yan. Ito po ay last day.
Yung sa LA Church, marami din yung mga Chinese brothers and sister. So, every week, actually, meron silang gawain para po sa mga Chinese brother and sister and para sa mga Chinese na hindi pa naligtas. Kaya every week, they make the program and then they invite the other community para mangaral po sila. Pero nakita ko, yun, yung araw na yun, yung buong church po ay puno-puno ng sasakyan. Ang daming Chinese ay tumating and then sila ay umaten sa ang ating program and then makikinig ng Ebanghelyo. Every week, they make another program and then invite other community. And then yung mga tao na pumunta dito, wala silang magawa kundi makikinig ng salita. Kaya laging puno sa church nila. Kaya itong bagay din, actually, isa sa kahanga-hanga. Next po. Yan, and then the last day, we went to also another church, which is Orange County. Also, mga 1 hour and a half from LA Church. Also, itong church din ay bagong bili pa lang. Kakabili lang po itong church. After pandemic, actually, maraming mga church ay na-bankrupt. I mean, maraming baksak yung ibang church. Kaya ang ginawa ng church natin sa USA, they bought yung mga ganyan church na baksak. Kasi mura yun at that time, kasi pandemic po yun. Kaya after pandemic, in Orange County also, they bought the lot. And then also through this church, also, there are many brothers and sisters ay lumalago. And hindi lang mga kapatiran, mga bagong ligtas din ay tuloy-tuloy ay lumitaw at lumalago sa iglesia. Kaya nung kami ay pumunta sa itong bagong church din nila sa Orange County, nagulat po kami kasi yung church po nila sobrang maganda actually. Sobrang maganda and then sobrang malawak and then talagang fit na fit para sa ang ating iglesia. Kaya nung pinuntahan namin din yung itong bagong church nila, isang bagay lang nakita ko po yun mga kapatiran, tapos yung mga pastor ay nagtatrabaho para sa Ebanghelyo. Nakita ko po, sila ay walang iba, kundi focus ay sa Ebanghelyo. Kaya dahil doon sa Ebanghelyo na yon, nakaroon ng church, nakaroon ng bagong kapatiran, nakaroon ng mga magandang trabaho, nakaroon ng mga ibang mga bagay din. Like pera, bahay, lupa. Nandun pala lahat sa Ebanghelyo. Kaya ang natutunan ko po ay sa loob ng iglesia, lalo na itong Ebanghelyo, ando na po yung lahat. Yun po ay natutunan ko habang kami ay nasa USA. Kahit pagod, 26-hour biyahe, grabe, next time hindi pa ako ulit. Pero, isang bagay po na kahanga-hanga ay yung mga church po natin, wala pong ibang ginawa, kundi focus po sila sa pangaral ng Ebanghelyo. Habang sila ay mangaral ng Ebanghelyo, andun din pala church. Andun din yung mga iba-ibang kayamanan. Next po. Wala na yata. Next. Wala na. Yes po. Ang gusto ko pong sabihin ay, ngayon po, di ba kanina, pinasa po natin story about Jonah. Actually, ako po ay, pwede po, open ng ilaw. Ako ay inaantok yung Jonah ay, di ba yung binasa po natin, chapter 1 pa lang,
sinabi ng Diyos kay Jonah, punta ka sa Nineveh. Pero, itong Jonah ay, saan po siya pumunta? Tarsis. Tama po ba? Kasi, meron kalooban ng Diyos. Itong Diyos po ay meron kalooban ng Diyos para kay Jonah sa Nineveh. Pero, itong Jonah ay meron siyang sariling lakad. Meron po siyang sariling katuwiran. Meron siyang sariling kagustuhan. Kaya kahit siya ay tumanggap ng itong salita from God, pero hindi siya sumunod agad. Ang ginawa niya po ay tumakas. Kaya actually, habang ako po ay binasa ng itong Biblia, itong si Jonah pala ay parang katulad ko. Ako pala ay parehong-pareho na itong ugali ni Jonah. Naisip ko din po ako din po, kung meron sinabi ni pastor sa akin, or meron gabay sa akin na from iglesia, kaagad ang gusto ko ay tumakas. Pero, ang nangyari po ay, andyan pa rin yung pinagpala ng Diyos po sa akin. Di ba po, kung ito kasi yung Jonas ay chapter 1 to 4 lang hanggang 4 lang. Pero doon, makikita po natin kung ano ba ang katangian ni Jonas. Si Jonas ay walang ibang kahibahan, kundi siya po ay parehong-pareho na katulad ko, katulad po ninyo. Nung una sinabi ni pastor sa akin, punta tayo sa USA. Pero ako po ay dalawang isip Paano ba ako pumunta sa USA? Wala na akong pera. Tapos yung asawa ko ay naktisot pa rin. Paano ba kahikatin yung puso ng asawa ko? Gusto kong tumakas po agad Pero, ayon sa gabay ng Diyos, si Jonas po ay, anong nangyari po sa kanya? Diba? Kahit gusto niya pumunta sa ibang lugar. Pero, bandang huli, siya ay nandun pa rin sa loob ng kalooban ng Diyos. Tama po ba? Tama po ba? Yes. Siya ay tumakas. Pero ano pong nangyari sa kanya? Meron isang big fish ay tumating, and then itong si Jonah ay eaten by big fish. And then sa loob ng tiyan ng itong big fish, si Jonah ay nanalangin, and he realized, Panginoon, baguhin ko po yung puso ko. And then, siya ay pumunta sa Nineveh. And then doon, siya ay nangaral. Doon, siya ay nangaral ayon sa inuutos ng Diyos. And then, yung nangyari po ay, sa chapter 3, makikita po yun Doon, di ba si Jonah ay, sa Bible ninyo din, meron po ba malaking sulat? Before start chapter 3, meron, di ba, mas malaking sulatan. Diyan kasi meron nalagay, siya ay nangaral sa mga taga Nineveh at sila ay nagsisi. And then, blah, 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 blah. Nagumpisa. Yung another story. Si Jonah po, talagang parehong-pareho. Tulad ninyo, tulad ko. Pero, dahil si Jonah po ay nasa loob ng kalooban ng Diyos, hindi siya pwede tumakas. Napansin niyo po ba? Kasi kung basahin niyo itong story about Jonah, kahit meron siyang sariling gustuhan, kahit itong Jonah ay matikas ang ulo, kahit siya ay meron siyang sariling katuwiran, pero hindi siya pwede umalis from kalooban ng Diyos.
kahit itong Jonah ay matigas ang ulo, pero kumikilos pa rin. Tama po ba? Siya ay nangaral sa Ninue, and then yung mga taga Ninue ay nagrepent sila. And then sila ay bumalik sa Diyos. Kahit na si Jonah po ay nangaral, and then sumunod sa ganitong kalooban ng Diyos. Pero si Jonah ay magiging matigas ang ulo pa rin eh. He complained again, and then he blamed again. Nagalit siya kay Diyos. Bakit ganito? Pero, kahit ganon, sa pamamagitan ni Jonah, ang Diyos ay kumikilos po pa rin. Kaya nung nakita ko po na ganitong story, and then ganitong nangyari kay Jonah, actually ako din po, sa totoo lang, wala po akong spiritual na bagay, pero ang nakita ko po lang, basta nasa loob ng kalooban ng Diyos. Kahit ako ay matigas ang ulo, kahit ako ay meron sariling katuwiran, meron sariling kagustuhan, pero nakita ko po sa bandang huli, yung pinagpapala ng Diyos po ay laging meron sa akin. Yun po ay natutunan ko po sa loob ng iglesia. And di ba po, before I go to USA, meron po akong dalawang isip. Unang dahilan ay walang pera. After I back to Philippines from USA, nag-isip po ako agad paano ba ako ay magbayad sa airplane ticket? Kasi meron akong credit card kaya kahit dalawang isip man, basta kinasgas ko muna yung card ko. Bahala na yung susunod kung paano mangyari. Pero, nung bumalik po ako sa Pilipinas, nag-worry po ako agad kasi meron letter. Bayad kayo ganitong amount sa credit card mo. Kaya, di ko alam kung paano. Pero, kahanga-hanga ay, di ba ako din actually, after I back to Pilipinas, I complain actually. Wala naman pera, bakit ako pumunta sa USA? Wala naman akong pera, bakit ako pumunta dyan? Nag-blame po ako agad. Katulad ni Jonah. Pero, after 3 days, after I back to Philippines, nagulat po ako kasi biglang may tumating na malaking pera sa sariling account ko. Kasi nakita ko, hindi naman ito pera ko. Baka mali yung bangko. Kaya tinawagan ko po sa bangko sana akin na lang ito, pero hindi naman aking pera ito. Pwede ba check nyo agad kung saan galing itong pera? And then, chinek nila. And then, maya-maya, tumawag sa akin. Yung pera na deposit sa'yo, ay sa'yo na yun talaga. Kasi akala ko una, hindi akin, mali yung bangko. Kaya tinawagan ko pa sa bangko. And then, in-explain ko, wala naman dapat pumasok pera sa akin Pero saan galing itong pera? Sabi ng bangko sa akin, hindi ko alam, bahala kayo, pera mo yun sabi niya sa akin. Kaya, nagdalawang isip ako paano ba ito? Saan galing itong pera? And then, maya-maya konti, may tumawag po sa akin na isang kakilala ko. Diba, may tanggap ng pera? Galing akin yun, sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit pinadala mo sa akin pera? Sabi ko. Ang sabi niya po sa akin, di ba dati tinulungan mo ako. Ito ay pagpasalamat ako sa iyo. Yan. Sabi ko, thank you. Wala gusto niya bigay Pero yon amount po ay saktong amount na pang airplane ticket namin, dalawa, at saka airplane ticket ni Pastor na mag-asawa. Kaya nung natanggap ko po, ako ay talagang complain ako ulit sa Diyos.
Panginoon, Panginoon, bakit binigay mo ulit ganitong biyaya sa akin? Dahil sa ganitong biyaya na binigay mo sa akin, hindi ako pwede tumakas sa church. Yan ang sinabi ko sa Diyos. Kaya ang nakita ko po, ako ay walang talagang ibang kaibahan Wala akong ibang kaibahan. Ako ay katulad ni Jonah. Always, ako po ay complain sa Diyos Blame sa Diyos. And then, di naman akong preacher. Pero, isang bagay ay, dahil tayo ay nasa loob ng kalooban ng Diyos, kahit tayo ay tumakas, cute pa rin sa Diyos. Tama po ba? Itong si Kwan ay, kahit ikaw ay tumakas sa akin, cute pa rin sa akin. Yun ang sinabi ng Diyos. Kaya, nung nakita ko po ng buhay ko, at saka itong buhay ni Jonah, parehong-pareho. Pero isang bagay po ay, hindi tayo pwede tumakas sa loob ng kalooban ng Diyos. Kasi nakita ko po na itong Jonah, kahit tumakas, pinalik pa rin ni Diyos. Ang gusto ko pong sabihin ay, sa loob ng iglesia, marami akong katuwiran, marami pong akong kagustuhan, marami pong akong complain, marami akong blame. Sa totoo lang kasi diba kanina meron announcement. Kailangan po daw na pangakong pangabuloy. Narinig nyo, di ba po? Sa puso ko po bakit meron na naman? Complain po ako agad. Grabe naman. Bakit kailangan ba bumili ng school? Wala po kayong ganitong thinking? Wala po kayong ganitong puso? Yes, parehas tayo Parehas po tayo. Alam ko, hindi naman kayong preacher. Parehas po naman tayo. Katulad ni Jonah. Pero, tayo ay nasa loob ng kalooban ng Diyos. Ito ay talagang bless and bless. Blessing ng blessing sa ating buhay. Kahit ano naman complain po sa atin, kahit ano naman meron sariling kagustuhan, pero tayo ay nasa loob ng kalooban ng Diyos. Amen po ba? Yes. So, actually, kahapon, hindi po ako natulog mabuti. Kasi inisip ko ano ba ako ay sasabihin? Pero, puti naman po ngayon, malapit po sa 12 noon. Yes. Malapit na po matapos. Kaya, kanina umaga, nagbiro si Pastor Jenner po sa akin. Pati yung second service ikaw mag-speaker Naku, muntik po ako sa mumurahin Anyway, yan, itong Jonah, kayo din po, walang ibang kaibahan, kundi tayo ay nasa loob ng kalooban ng Diyos, kaya tayo ay pinagpala ng Diyos. Tama po ba? Tama po ba? Yes. Kaya, kung gusto nyo tumakas, pwede po kayo tumakas. Pero, sa pamagitan ng kalooban ng Diyos, kayo po ay bumabalik pa rin. Amen po ba? Walang problema, magtisot. Walang problema, blame. Walang problema, complain. Pero, ang importante ay, tayo ay nasa loob ng kalooban ng Diyos. Kaya, ngayon po, puti naman, 12 nun na po. Pero sa totoo lang po nung pumunta po kami sa USA, maraming mga natutunan. Pero, yung 26 hours na bumiyahe sa bus, hanggang ngayon talaga, hindi po nawawala sa puso ko Hanggang ngayon talaga, yun po ay complain ko, blame ko. Pero, patating po ako sa LA. Sinabi ko po kay Pastor, grabe naman, 26 hours, nag-bus kami. Sabi ni Pastor, tapos nagsmile po siya sa akin.
yun ay maganda sa'yo, sabi niya po sa akin. Sakit-sakit ng katawan pero sabi ni Pastor, maganda daw Anyway, yung mga ganitong bagay din sa loob ng iglesia na nangyari sa atin ay lahat ay kalooban ng Diyos, lahat ay pinagpapala ng Diyos sa ating buhay. Kaya anyway, hanggang dito na lang po and maraming salamat po. Manalangin po ako para tapusin po natin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na ibinigay po ninyo. Yung buhay namin, meron laging sariling kagustuhan, meron sariling katuwiran. Pero Panginoon, kahit kanon, isang bagay na sobrang pinagpapala ng Diyos sa amin ay kami po ay nasa loob ng kalooban po ninyo. Kaya Panginoon, itong bagay ay talagang malaking biyaya sa buhay namin. Panginoon, kung walang ganitong gabay ng iglesia at walang ganitong gabay ng lingkod po ninyo, sigurado ang buhay namin ay masisira at mapapahamak. Panginoon, pero ay binigay po ninyo na ganitong ebanghelyo at ganitong iglesia at ganitong lingkod sa buhay namin. Kaya Panginoon, ganitong biyaya na dumating sa buhay namin ay talagang malaki pakinabang sa buhay namin. And Panginoon, ngayon sa loob po ng iglesia po namin, meron pong mga iba-ibang uri ng gawain at meron pong mga kailangan ng ihanda para sa mga iba-ibang gawain. Pero Panginoon, yung mga ganitong gawain sa loob ng iglesia din, Panginoon, we believe din na kayo ay kikilos at kayo ay ibibigay ng blessing at biyaya. Panginoon, ngayon araw din po, sa pamamagitan po ng ganitong salita na ibinigay po ninyo sa amin, kami po ay muli humarap po sa inyo at kami po ay lumuhod po sa harapan po ninyo. Panginoon, maraming po salamat po na maraming bagay na binigay po ninyo sa amin. Kami po ay nanalangin pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Thank you po.